Senate President Pro Tempore Jinggoy Paano Estrada. namin Okay? short-change yung mga workers? Paano namin pinagdadamutan yung mga workers? I think 100 pesos, then that was the bill of Senator Mig Subiri when I was chairman of the Committee on Labor. Hindi namin short-change. Siguro yung 100 pesos, that is an ideal amount na dapat makuha yung ng ating mga workers. Now, kung wala akong question doon ha. Pinaliwanag na natin kahapon niya. Wala tayong question diyan sa pagdadagdag ng sweldo ha sa mga ating mga manggagawa. Wala tayong problema doon. Goods yun. Maganda yung ideya na yan. Pero meron lang hong problema. Ano yung problema? Senator Singgoy, paliwanag niyo. lagay mo 200 pesos. Sa tingin mo ba hindi magko-collapse yung economy natin? Yeah. Lalo-lalo na yung mga small medium enterprises. Wasak yan. Sige, halimbawa pumayag ang Senado, 200 pesos. I-adapt namin yung House version. Ano sa tingin mo in the future? Lalong maraming mawawala ng trabaho dahil maraming magsasara ng mga kumpanya. Because they cannot afford it. What do they want to do? They want our economy to collapse? Napaka-conservative pa ho pala nung sinabi natin dito na ipapasa sa mga consumer yung idadagdag na 200 pisong pasweldo sa mga manggagawa. Kaya ang mangyayari ipapasa ho sa consumer, magmamahal yung mga serbisyo. Kaya ang mangyayari, yung 200 idinagdag sa mga manggagawa, parang wala din ho silang idinagdag. Kasi yung mga produkto at mga services, magmamahal din ho. Gawa ng nagtaas ng sweldo, yung mga nagpapasweldo. Ito nga kay Senator Jinggoy Estrada, mas hardcore yung sa kanya eh. Di ba? Magsasara ang mga kumpanya, yung small, medium enterprises, magkakaroon ng problema. Mag-isip-isip ho kasi kayo. Ang problema dito, gusto ho nilang magmukhang banal. Gusto nilang magmukhang banal sa sambayan ng Pilipino para maipakita, tignan nyo naman ang House of Representatives, gusto namin bigyan kayo ng 200 piso sweldo. Pero ang mga senador, ginurgur nila, ayaw nila kayong bigyan. Ganun ho gusto nilang ipakita dito. Pero alam nila, sa sarili nila, kumbaga naghahanap lang sila na masisisi dito, nagkataon. Alam ho nila yung mga senador nasa tamang katinuan, di kagaya ng mga congressman dyan sa House of Representatives. Alam ho nila, pagka kasi senador ka, hindi lamang yung kumbaga yung papogi peking gagawin mo dyan titimbangin nyo rin ho. Hindi naman pwedeng lahat na lang puro manggagawa, lahat na lang puro kapitalista. Kailangan balansihin yan, kailangan magkita tayo sa gitna. Ngayon kung gusto natin magkaroon ng totoong pagbabago, panoorin nyo ho yung mga nakalipas na video natin. Wala hong mangyayari dito sa bansa na to kahit anong ipatong pa nating sweldo sa manggagawa natin. Kung kaliwat kanan pa rin ng korupsyon, kaliwat kanan pa rin ng kawalan ng trabaho, hindi ho magkakaroon ng tunay na progreso dito sa bansa na to. Tuloy. Mag-isip muna sila bago sila, si Abante, hindi nag-aaral yan. Siguro, kabago-bago lang niya. Dapat gumawa muna siya ng research bago siya pumutak dyan. Kasi Hoy, gawa ka muna ng research, wag kang putak ng putak. Abante, Princess Abante, parang ikaw yung tatay mo, putak ng putak. Tumigil nga. Alam naman nun natin, it's all about optics. Gusto nila na gumanda ang imahe nila sa social media at sa mga mata ng mga manggagawa. At pinapapangit nila ng imahe ang Senado. Di natin kinakampihan ng Senado. Gusto natin tumaas ang sweldo. Kaso kailangan muna natin pumunta dun sa root cause kung bakit mababa magpasweldo ang mga kapitalista sa Pilipinas. Ano nga ba ang tunay na dahilan? Kawalan ng trabaho. Anak ng tokwa. Kawalan ng trabaho, yun ang root cause. Bakit walang trabaho? Kasi walang gusto mamuhunan. Bakit walang gusto mamuhunan? Kasi mahal ang presyo ng kuryente, maraming kurakot, maraming kriminalidad. Yun. Di ba? Punta tayo dun sa root cause. Kung ano ba ang pinanggagalingan kung bakit ang pangit magpasweldo ng mga kapitalista. Bakit? Walang trabaho. Pagka binigyan kita ng trabaho sa ayaw at gusto mo, yan lang kasweldo mo. Bakit? Kasi wala ka namang ibang mapupuntahan. Wala ka naman choice, Brad. Magtrabaho ka dyan. Di ba? Pero kung yan, napakaraming investor, napakaraming nagbubumang ekonomiya, napakaraming mga bagong pabrika. Yaang mga pabrika na yan, sila ang magpapagandahan ng benepisyo. Baka hindi na nga sweldo uusapan natin dito, benepisyo na. Yung tipong meron ka pang abroad trip.
Tipong mga gano'n, covered ng insurance, pati lolo't lola mo. Di ba? Mga ganong benefits ang bibigay na. Pero ngayon, dahil wala ngang kompetensya, kung ano lang ibigay ng SM, ano lang ibigay ng Robinson, magtsaga kayo dyan. Pag natanggal kayo sa pwesto, trabaho, wala na kayong trabaho. Di ba? Wala na kayong trabaho. Wala naman kayong iba mapupuntahang pagtatrabahuhan kasi walang gusto mamuhunan sa Pilipinas. Bakit? Dahil kurakot, mahal ang kuryente, kaliwat kanan ng kriminalidad sa Pilipinas. Punta ho tayo kung ano nga ba ang naging dahilan kung bakit ganyan magpasweldo ang mga kapitalista, ang mga mamumuhunan. Pinipilit nating sakalin yung mga iilang mga businesses sa ating bansa. Pinipilit ho nating pigain doon sa problema na hindi naman sila ang may gawa. Hindi ho sila ang may kasalanan kung bakit mababa ang sweldo ng mga Pilipino. Ang may kasalanan ay ang gobyerno. Bakit? Kasi kurakot. Kasi kung ano-ano inuuna, puro politika. Kasi isang taon na nakapending yan, bakit nila inadapt? Kung talaga seryoso sila, na gusto nilang tumulong sa ating mga manggagawa, dapat inadapt na nila. Noon pa lang, noong last year pa lang, inadapt na nila. Bakit sila magpapasa ng batas ng 200 na 2 days before CNDA? Bakit? Di, wala rin silang wala rin papogi lang sila. Papogi. Mga nagpapapogi lang sila. Tapos isisi nila yung Senado. Oh, correct. Papogi lang kayo dyan. Ako, naniniwala ako sa sinasabi na ni Jinggoy. Naniniwala ako, papogi lang yan. Imagine, bago mag-CNDA, doon nyo ilalabas yung issue na yan. 3 taon nang nakalipas. Ngayon lang ba naghirap ang mga manggagawa? Dekada na ho naghihirap ang mga manggagawa dahil siya napakabulok ng sistema dito sa bansa na to. Walang gustong pupunta dito Google, pupunta dito Amazon, pupunta dito kung sino-sinong malalaking tech giant. Pupunta sila, kuryente pa lang, aatras na sila eh. Oh, internet stability, aatras na sila. Ano inuunang pamalaan? Pabagsakin yung kanilang mga kalaban sa politika. Nung panahon ni Tatay Digong, kahit papaano, pabuelo tayo. Ngayon, pabuelo tayo, downward spiral na naman ulit tayo ngayon. Dahil sa pamumulitika ng kasalukuyang administrasyon, yun ho ang totoo dito. Sa aminin nyo mat sa hindi, lahat yung ginagawa niyo, pagtataas ng sweldo, wala ho yan. Ika nga, band-aid solution. Yung pagtataas ng sweldo, wala yung ayuda na ipinamimigay ng gobyerno, parang itong mga mamumuhanan na to, sinasampal-sampal nyo, taas yung sweldo ng mga manggagawa nyo. O paano kung hindi nila kayang itaas? Diba? Paano kung hindi nila kayang itaas? Oh, magsasara sila. Lalong imbis na kahit pa paano may trabaho yung mga kababayan natin, mawawalan ng trabaho. That's not right. Hindi naman tayo pwedeng tumaas ng 100 dahil pag ginawa mo 200 yan, alam mo, our economy will collapse, hindi might collapse, will collapse. Dahil kawawa naman yung mga maliliit na mga kumpanya. Doon babayaran nila yung mga empleyado nila na plus 200. Talagang kukolapse yung ekonomiya natin. Mas maraming magsasara ng mga kumpanya. Ayun, maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Napakaganda ho ng mga paliwanag nito si Senator Jinggoy Estrada. Huwag niyong baka i-splice itong video natin, sabihin, hindi natin gusto na maitaas sa sweldo ng mga manggagawa. Kailangan ho ng mga manggagawa yan. Ha? Kailangan ho ng ating mga kababayan yan taas sweldo na yan. Pero dapat tumaas yung sweldo dahil sa kompetensya. Dahil sa kompetisyon nitong mga pabrika na to, pagandahan sila ng mga benepisyo o pasweldo sa kanilang manggagawa. Hindi yung tipong sasakalin mo lig nitong mga maliliit na businesses, di ba? Mga small medium enterprises para lamang makapagpapogi. Pero alam ng mga taga-usap representative, kahit si Marcos Jr., di ho niya pipirmahan yan. Kumbaga napag-usapan na yan. Ngayon, ito ang tugon nitong si Princess Abante sa lahat ng ingay na yan sa social media. Kasi meron dami nagsasabi, si Romualdez gustong tumakbo ng presidente. Ngayon, magsasalita na ho ang pinakabagong poodle toy na pinakabagong aso nitong si Romualdez, itong si Princess Abante. Pakinggan natin mga punto de vista niya. Malinaw po. Wala sa kilos, pananalita,
o gawain ni Speaker Romualdez ang pagtakbo sa 2028. Nako. Hindi siya nagpapakita sa media para magpasikat. Wala siyang Madam, wag mo nang gawing santo, wag mo nang pagmukhang mabait yang ano na yan, yaang mama na yan. Paano siya tatakbo? Tumakbo na senador yan, di nga nanalo. Paano siya tatakbo? Paano niya, allergic sa kompetisyon yung mama na yan. Ano nangyari doon sa kalaban niya? Pinadisqualify. Hindi na-disqualify. Di ba yung kalaban niya dyan sa Leyte, na-disqualify. Tapos tatakbo ka ng presidente, tatakbo ka ng senador, hindi niya kaya. Maatakayin sa puso yung mama na yan. Pagka nakita niya, naku, daming kalaban dito. Dapat ma-disqualify din yung mga yan. Ang panalo lang ni, kunyari, tumakbo yan na senador, ang panalo lang ni Martin Romualdez kung siya lang mag-isa sa balota. Kung tumakbo yan ng vice presidente, panalo lang ni Martin Romualdez kung siya lang mag-isa sa balota. Diyan lang mananalo yan si Romualdez. Kasi kahit na, halimbawa, Romualdez, Barangay Tanod, mas pipiliin ko pa yung Barangay Tanod kay Romualdez. Diba? Parang ano lang ho yan, Trillanes malapitan. Trillanes versus Barangay Tanod. Mas pipiliin ko pa yung Barangay Tanod. Kaya ayaw niya nang merong kalaban. Kasi pagka nagkakalaban siya, sigurado talo siya. Tuloy. ng press con para magpabango. Hindi rin siya gumagamit ng TikTok or vlogs para magpa-cute. Ang inuuna niya, serbisyo, hindi sariling interes. At higit sa lahat, si Speaker ay kilala sa paggawa ng mga desisyong mahirap at hindi palaging popular. Ganyan ba ang may plano sa Hindi laging popular. Ano hindi laging? Yan ang nga problema. Nagsasalita ng taong bayan, pinagpipilitan pa rin niya. Yan ang problema sa amo mo, Madam Toy Pudel. Diba? Isa sa mga chihuahua nito si Romualdez yan eh. Anong papabango? Walang plano tumakbo. Press con. Wala namang naniniwala sa kanya. Puputaktahin lang siya ng mga kababayan nating galit na galit sa mga kababuyan ng amo mo. O, paano siya magpapapress con? Wala nga nagmamahal sa amo mo eh. Siguro kayo nakapaligid sa kanya, mahal niyo siya. Pero kung tatanungin natin na sambayan ng Pilipino, kung pwede lang tanggalin niya si Romualdez bilang congressman ng Leyte, tatanggalin. Ang daming galit sa amo mo, madam. Ang lahat ng ginagawa ng amo mo para lang mawasak ang mga Duterte. Kasi alam niya wala na siyang political career. Might as well ibigay na lang sa iba. Basta wag Duterte. Ganun ho siya. Ganun ho yan si Romualdez. Kahit na dilawan, piklawan pa maupo dyan. Basta walang Duterte. 2028? Dahil kung iniisip mo ay eleksyon, hindi mo gugustuhin masaktan ng iba para lang magpatupad ng tama. At ito po ang tanong. Di ba kayo nagtataka kung bakit pilit nilang pinupuntirya ang isang taong sinasabi nila hindi naman lumalabas sa survey bilang kandidato sa 2028? Pinakakup siyang amo mo eh. Ba't kami magtataka kung siya pinupuntirya kasi pinakakup siya. Wala namang impeachment kung walang Martin Romualdez na kups. Brad, makinig ka. Walang akap, ayuda, kung ano-anong kabalbalan dyan sa House of Representatives kung wala yung amo mong kups. Hindi namin siya tinitira dahil potential opponent siya sa 2028. Tinitira namin siya kasi kups siya. Gets mo? Madam, wala namang palisipikadong flood control kung walang Martin Romualdez na kups. Walang GAA na palisipikado kung hindi pinakialam nitong si Romualdez Coops. Yan ang totoong dahilan niya. Real talk lang tayo. Hindi namin siya binabanatan dahil, Romualdez, political opponent, possible presidential candidate, vice president. Putak ka kasi ng putak. Yan ang problema sa'yo. Tingnan mo muna yung mga nakalipas sa mga nangyari sa mga nakalipas na panahon. Ano yung mga nangyari? Di ba? Ano nangyari? Akap, walang ngumpay na pamimigay ng ayuda. Flood control, yung mga congressman, anong ginawa nila? GAA, kulang-kulang yung BICAM report. Sino lahat ng promotor dyan sa kabalbalan na yan? Tanongin kita. At pinakamatindi impeachment, yung amo mong cooks. Gets mo, madam? Yung amo mong cooks.
Pero bilang isang magiging political opponent o candidate o ano pa, hindi. Binabanatan namin siya kasi meron siyang problema. Kurakot ang pamumuno ng Martin Romualdez diyan sa House of Representatives. Yan ang totoo. Kurakot. Kurakot. Kung ano man ang kinukurakot nila, impluwensya, kapangyarihan, ayuda, hindi natin alam. Basta ang nakikita ng ating kababayan, nababasa sa social media, kurakot ang pamumuno ni Martin Romualdez sa House of Representatives. O, daming napabalita. Hindi lang ho tayo nagsasalita dito. Mayor Benjamin Magalong, ano sabi niya? Akap, kada sorti 150 milyon. Pumirma sa impeachment, 150 million. Di umano. So ano sasabihin ng ating mga kababayan? Kurakot ang leadership ni Martin Romualdez sa House of Representatives. Oh. Huwag mo siya ipagtanggol. Wala kang katuwiran dito, madam. Mag-research ka muna, ika nga nito si Senator Jinggoy. Putak ka kasi ng putak. Baka naman ginagamit lang nila si Speaker para mambastos, para magpatawa, o para magpakitang tao sa publiko. Nako. Kung may checklist ng pagiging presidentiable, mukhang may ilan pong gustong makaperpekto. Pero si Speaker, wala sa checklist. Nasa trabaho. Wow. Pero walang plano, pero nasa trabaho. Asa ka, Brad? Kahit sino pang ilaban niya ketambaluslos bilang presidente, nako, sa kababuyang ginawa niya dito sa administrasyon na to, nakamarka sa utak ng ating mga kababayan kung gaano kababoy ang amo mo na yan. Mahalaga ang respeto sa kapwa lingkod bayan. Pero mas mahalaga ang pagrespeto sa katotohanan at sa pera ng taong bayan. Mabigat po ang mga personal na banat. Pero mas mabigat ang mga isyong kinakaharap natin ngayon. Katiwalian, kapabayaan, at maling paggamit ng pondo. Nako, meron pa bang mas mamali sa paggamit ng pondo sa pamimigay ng tag-5,000 sa mga benepisyaryong di natin malaman kung sino-sino? Meron pa bang mas bibigat doon sa bilyong-bilyong mga pinagsisingit nila sa budget, yung kinukuha nila sa mga hensya, 5 bilyon sa Department of Education, na itong mga individual lang na to ang makakagawa. Shaldico Romualdez, sasabi ni VP Sara doon sa kanya naging press ko, meron pa bang bibigat sa mga aligasyon dyan sa amo mo na yan? Wala nang bibigat dyan, madam. O dito na ho tayo. Naknanto ko, ito talagang si ate girl pagka ito na bumanat. Nag-ano ko kumbaga, umiinit yung ko mga kalamnan ko Di ba? Dalang na lang natin uminit ang kalamnan ngayon kasi, di ba, ito kasing ali na to. Sa bagay, yan ang trabaho niya. Tanggalin, i-divert ang attention mula kay Tambaluslos papunta sa kanya. Kaso ang problema, hindi mo kayang pagtakpan ang mga kabalbalan ng amo mo, madam. Yun ang katotohanan. Kahit ano pang tago mo, ano pang pilit mo, hindi mo mapipigilan ng ating mga kababayan na hindi pag-usapan ng mga kababuyan ni Martin Romualdez dyan sa House of Representatives. Yun ho yun. Eto, reakta ho tayo dito. Dito na ho tayo. Kay Senate President dito sa... Eto na, Senate President Tito Soto. Senate President gusto niya di ba? Gumugusto talaga siya. Game. Ang daming interpretations ng parliamentary procedures here and there at ang daming katanungan. Everybody's confused. Given your experience, ano pong palagay po ninyo sa mga nangyayari? Tama ba ang nangyayari sa Senado ngayon? Hindi. I'm quite disappointed because there were procedures that were not followed as early as February, when the articles of impeachment was transmitted to the Senate, no. But before that, bago yung articles of impeachment, nung namomonitor ko ang mga procedures sa Senate, may mga improvements na dapat ginawa nila or gawin. All they have to do is follow the old style, as old-timers, which I did. I served 9 Senate presidents.
Linawin muna natin ha, linawin muna natin. Ito ay base lamang sa perspektibo ng isang nagmamagaling at umaastang veteranong senador. Pero base sa isang bihasa, abogado, naging Associate Justice dyan sa Korte Suprema, sabi nitong si former Associate Justice Adolfo Ascuna, walang linabag ang Senado. Okay? Yung naging desisyon nila, wala silang linabag doon na ibalik sa House of Representatives. Wala ho silang linabag. Ngayon, pakinggan naman natin yung perspektibo ng isang incoming senator na gustong maging Senate President. Diba? Pakinggan natin. Okay? Presidency. So when I became Senate President, and I was Majority Leader before that, I made sure that the rules are followed. Rule number 1, sabi rin sa Konstitusyon, sabi sa rule, 3:00 ng hapon, sesyon kayo eh. Eh bakit 3:30 na, wala pa kayo? Di ba? Yung mga ganun kasimple. So, nung panahon ko, hindi pwede yun. For 4.5 years. No. 3 o'clock. Sa panahon ko, nung tinanong siya paano mapapababa kuryente, di niya alam. Ano to? Panahon ko, majority leader ako, ganito, ganyan ako. Tinanong siya, paano ho ba natin mapababa ang presyo ng kuryente? Naku, parang hindi ko pa napag-aralan yan. Hindi ko alam. Anak ng toko, panahon ka na ng panahon. Yan ang problema natin. Ginagalingan yung trabaho, yung tipong puro yung parliamentary proceedings, parliamentary rules. Pero pagdating sa serbisyo, sambayan ng Pilipino, nga. Well, I will bang the gavel. Yun ang rule isa sa talaga. mga- Lahat Oo, ng oo. plenary hearings, dapat 3 o'clock. 3:00, nag-uumpisa ka dapat. Ano? Yung oath-taking nga po, parang 4:30. Basta late sila no? Doon pa lang medyo, sabi ko nga, disappointed ako. Sabagay, kanya-kanyang style yun. Gusto nila, style sila tardy. Okay lang, sige. Pero, so, if you ask me, ang anong opinion ko, yun nga, those were part of the disappointments, I could say. Now, when it comes to the goings-on lately, yun nga, yung February 5 na sinubmit ng articles of impeachment sa Senate, I said I was disappointed because I was expecting the Senate, through the Senate leadership, and in this case, the Senate President, who received it from the Senate Secretariat after it was transmitted by the HOR, should have informed the Senate and officially referred it to the Committee on Rules. The Rules Committee kasi should handle that. And it's headed by the Majority Leader. Hindi po ba mako-convene muna yung court bago ipasa sa Committee on Rules? Hindi. Dapat yung Committee on Rules ang pagpapasahan mo. At yung From the HOR? Yes. Sabi ni- No. So do the Senate. And the Senate leadership must refer it to the Committee on Rules. Yun ang tamang procedure. Alright? Why? Kahit yung simple na bill ganun ang ginagawa mo on first reading. You will always refer it to the proper committee handling that particular bill. How much more articles of impeachment? So mapapagbintangan ka, inupuan mo. Because you did. You had 3 hours to do that. They received it at 4 p.m. They ended the session around 7 o'clock. Parang may sinabi po si Senate President Chis Escudero na sa Committee on Justice ni-refer at yun ang pagkakaintindi niya na dapat sa Committee on Justice. I doubt if they really did that, na re-refer sa Committee on Justice. Hindi rin. They did not refer it to any committee. There was no referral. All right? Now, whatever reason they are saying or they are using, pagdating ng June 3, ginawa nila yung dapat gawin ni-refer sa Committee on Rules. Pero when did they do that? How many months after? Hindi nakakapagtaka na kaming mga veterano of 2 impeachment proceedings, magtaka at maging disappointed on how it's being done. Pero yung pag-remand back to the House of Representatives, is that even legal? A legal option for the Senate to do as an impeachment court? Tingnan natin pakinggan natin. Ako excited ako dito sa mga punto de vista nitong dito. Di ko napanood to. Soto. Probably yes, if they have reviewed and started the impeachment.
Ano? Paano mong nasabi ang laman nun, hindi ka pa kayo nag-try, hindi nyo pinakinggan yung articles, hindi pa sinubmit. No? So, no, but even beyond that, no, not beyond, even before that muna, dun muna ako sa aking punto, which is, how did you do it? What did they do? They called for an impeachment court, nag-oath-taking, pagkatapos nag-motion sa loob ng impeachment court. That is not done. A senator judge does not file a motion for a resolution. Look at the two other impeachments that we had. Look at the impeachments of the other countries. Look daw yung mga other impeachment. Yung kinonvict nila after several years, inakwit siya ng Korte Suprema. look, pinagawa. Pambihira, oh. Kung yun na lang mga nakalipas na impeachment trial na kinandak ng Senado, ng Supreme Court, tawag dito, impeachment court ang ating pagbabasihan at yung pinakita nilang galing doon, wala ho kaming kabibiliban. Pati sa proseso. Bakit? Kasi kinumbik nyo, maya-maya, inakwit. Pambihira, oo. Hindi nyo pwedeng gamitin yung mga nakalipas na ano nyo na yan, na mga nakalipas nyo dyan sa ano na yan, impeachment court. Walang ganun. They should have done it as a legislative body. Doon pa lang, iba na eh. Iba na yung ginawa eh. Tumawag muna ng impeachment court, pagkatapos parang gustong i-dismiss. Di ba? Pero naging remand. You know, let me set the record straight, by the way, no? I am not in favor of impeachment. I'm not also in favor. I'm not in favor. You know, I am, shall we say, neutral. Bakit? First of all, the Vice President is a friend of mine. Lalo na, the very dear friend of mine is the father. So, I can be very neutral in this. You know, I'm very dear of mine is her father. Kabalbalan naman yan. Nung kinuha itong si Tatay Digong, di nga katay. Kulang na nga lang, magpalakpakan yung mga mata nyo eh. Dear friend. Dear friend mo si Tatay Digong. Pambihira, oo. Yung dear friend, nandun. Kasama niya sa hirap at ginhawa. Yung friend na nakita natin na yon, yan si Bebot. Yan si former Executive Secretary Salvador Medialdea. Yun ang dear friend. Dear friend. Bakit mo in-establish muna na kaibigan mo si BP, kaibigan mo si Digong para hindi ka makulayan? Bago mo pa ibuka ang bunganga mo sa usaping impeachment, nakulayan ka na. Kandidato ka ni Marcos Jr. Pumupustura ka maging Senate President Baka ikaw na rin ang bagong tagahawak ng champagne ni Lisa. Nagtatanong tayo. I'm talking of proper procedures. That rules and procedures should be followed strictly in this case. Because nakataya dito, division of the country, nakataya dito the political career of the second highest official of the land. Kaya dapat yan, sinusunod lahat ng tama ng proper dapat gawin. Pero sabi po ni Senate President Cheese, yung proceed forthwith ay actually in-affirm to ni Associate Justice Adolf Ascuna na siyang sumulat no forthwith. Na yung forthwith gives some wiggle room to have a reasonable form of delay. Kaya nga. Depende sa konteksto na pumapalibot dun sa impeachment. At according to him then, reasonable yung pag-delay dahil nga nasa gitna ng campaign season, magkakahalalan, at yung pag-delay nito after the elections was reasonable, and if they get to convene as a court at nabasing articles of impeachment at nasimulan yung pag-summon, the Senate President would have done his job already. Don't you agree with that? That there was reasonable delay? Reasonable delay kung nasa Committee on Rules na. Dapat nasunod yung forthwith and a reasonable delay kung pagkatanggap, ni-refer sa Committee on Rules. Galing!
Magaling pa siya kaysa kay Ascuna. Di ba? Mahusay itong mama na to. Pambihira talaga. Oo. Kaya ako, bilib na bilib ako dyan. Kay Soto. Lahat to, alam niya kahit di siya abogado. What can the Senate then do then? Pero hindi ko lang alam kung ano yung espiritu sumasapi dyan, ha? Kasi si Senator Boto de la Rosa, yung galing niya talagang, kumbaga, yung guidance niya, mahusay ho talaga. Pero dito baka espiritu ng champagne nila siyang sumasapi dyan. So, No? May campaign. So yun daw yung magiging delay. Pero makakakilos ang Committee on Rules. Makaka-review. Makaka-suggest sa legislative body, the Senate as a legislative body on what to do. Bakit nakapag-hearing sila? Bakit nakapag-hearing ng ilang beses si Senator Marcos? At may mga hearing sila Senator Gatchalian. Di ba? Oh, Sa akin pagkakaalala. teka lang, di pa tapos ang toga nun. Kakatapos lang gawin yung mga toga, ikaw naman namamadali ka eh. Tsaka nung mga panahon na yon, binigyan na ng date kung kailan. Kumbaga meron ng tentative timeline, which is sinabi ni Escudero, pwede namang mapalitan. Ngayon, kung nag-hearing niya si Amy Marcos, pinag-usapan yung ganito-ganyan sa Senado, hindi naman yun ang impeachment eh. Kasi bago pa ho yan, last year, nagkaroon ng tentative timeline. Yang si Cheese Boy Kilay, no? Ngayon, kung di nasunod yun, kaya nga tentative eh, di ba? Ngayon, kini-question niya, kung ano pala, kung ganito-ganyan pala eh, pwede naman pala mag-hearing. Bakit hindi pa nun inumpisahan yan, di ba? Siyempre, kailangan maging Senate President ang bagong tagahawak na siyang pinilisan. First, dapat nasunod yung forthwith. Kung natanggap ng Senate President, nirefer sa Committee on Rules, sabihin, ang Committee on Rules ngayon bahala kung ano gusto mong gawin dyan. Reviewin ninyo, padala nyo sa amin ng kopya, pag-aralan na namin yan. So, pagdating niyang gusto nilang mag-remand, June 3 lang nila pinag-usapan sa Committee on Rules, nag-conduct sila as an impeachment court. It becomes premature to take the allegations of the content of the articles of impeachment without conducting a trial or an inquiry at the very least. Dapat nag-trial or nag-inquiry sa laman. Bago mo sabihin na hindi, mali itong laman. Pinag-usapan niyo ba? Akala ko ba hindi niyo ni-repair? Ano bang papel ng Committee on Rules? Because meron na pong Senate rules on impeachment, di po ba? Yes. But the Committee on Rules, in the Senate, is the #1 committee. It is the most powerful committee kung tutuusin because that is the reason the chairman of the Committee on Rules is the majority leader. The Committee on Rules ang dinadaanan ng lahat. Dinadaanan ng lahat ng bills. Ang nag-i-schedule kung ano i-take up for the day or the agenda is always the Committee on Rules. Kaya siya lagi ang pinagdadaanan. And then, what contributes to my disappointment pagdating sa ganito? Kasi yung majority leader, lahat na magsasalita sa floor, dapat dumadaan sa majority leader. It is the majority leader who always tells the Senate President who to recognize. It's very seldom, unless in rare cases, that the Senate President calls for recognizes someone who is not being recognized by the majority leader. Especially kung nabanggit ang pangalan niya. Kung nabanggit ang pangalan niya, pwedeng tumayo yan ng hindi nagsasabi sa majority leader. But always, it's the Senate President should always ask the majority leader. The majority leader says, at sino i-recognize? Nung isang gabi, nanonood ako kung sino-sino yung nagsasalita, nag-aagawan sa microphone. Nag-i-interrupt nga po. Asan yung majority leader? And why is the Senate President recognizing everyone? Just like that. Doon pa lang makikita mo. At saka masakit dito, they were in robes. That was the impeachment court that was happening. Ang problema kasi dito yung kung kalad ka rin nila, that is the impeachment court happening. Anong happening? Walang yung korte na yan yung pinakawalang korte, walang kwentang korte sa buong Pilipinas, yung impeachment court na yan. Bakit? Yung totoong korte, kayang magpataw ng multa, kayang ipasaole yung kung ano man ang ninakaw, kung meron man. Yung korte, kayang magbigay ng kaparusahan.
Pero dito sa korte na to, paano natin masabing pinakawalang kwentang korte? Ang ano lang, perpetually disqualify ang isang impeachable government official. Yun lang ho kaya niyang gawin. Hindi niya kaya magpakulong, kayang pagmultahin. Wala akong ganyan kakaya. Pinakawalang kwentang korte, impeachment court. It is never done. The motions raised Wag niyo nang i-hype ang impeachment court. Pinakawalang kwentang korte yan sa buong Pilipinas, impeachment court. in the majority leader in the impeachment court is usually for adoption of proposed resolutions lang, motions regarding procedural matters only. Ano, kahit yung mga senator judges cannot just stand for and come up with any motion. In the impeachment court, it is reserved to the prosecutors and the defense lawyers. Ganun ang dapat na procedure doon. So what I'm saying is that as a legislative body, they should have discussed that, and instead not going into the impeachment court and coming up with so many ideas and remand. Ano, yun ang punto ko doon. Okay, bago po natin puntahan yung pag-file ng motion.